Hi po! Sa video na ito ay bibigyan ko kayo ng overview ng Keepa. At para sa akin, yun ang single most powerful and most useful tool na pwede ninyong gamitin sa inyong product research and analysis pagdating sa online arbitrage and wholesale. And I guess pwede rin siya magamit sa private label. Pero since ang focus nitong course na ito ay para sa online arbitrage, so dun tayo mag-focus sa gamit ng Keepa for online arbitrage. Ngayon, ang Keepa po ay merong price, merong subscription fee na 19 euros. So, papakita ko sa inyo yan mamaya sa screen. Para sa akin, ito ay worth it na bayaran. And ito lang yung single na tool na masasabi ko na kailangan yung bayaran talaga. As we go dito sa sa course na to, makikita nyo na super ganda ng mga features niya, super dami niyang data na ibibigay sa inyo para makatulong sa inyong desisyon sa mga products na ibebenta nyo sa store ninyo. So, wag na nating patagalin, punta na tayo sa screen ko para makita nyo yung Keepa. So, ayan, eto na tayo sa screen ko and eto tayo sa keepa.com. So, una, syempre, kailangan nyo mag-register. And by the way, meron na akong account. So, hindi na ako pwede mag-register. Pero ang steps is maglagay kayo ng desired username, kahit ano po yan, desired password, and then email ninyo. Tapos, i-click nyo lang yung register. Tapos, magkakaroon kayo ng email na makakatanggap kayo ng email from Keepa na confirmation. Okay, confirm your email. Tapos i-confirm nyo lang 'yon. And then either mapupunta kayo sa login page or malalogin na kayo. So kung pupunta kayo dito sa login page, so kung mag-login lang kayo dun sa ginamit nyo na username saka password. So ayan, tapos mag-login lang kayo dito. Okay? Tapos pag naka-login na kayo, makikita nyo na merong Chrome extension dito, may Firefox, may Opera, may Microsoft Edge, may Safari. So go ahead and i-click nyo kung ano yung ginagamit nyo na browser. So ako, naka-Google Chrome ako, so i-click ko yung Chrome. Tapos i-click ko yung Add to Chrome dito. Tapos Add Extension. So mamaya ipapakita ko sa inyo, ayan, kunyari yan, originally walang bagay dito, okay, wala kayong nakikita. Ngayon, pag naka-install na yung Chrome extension, okay, so makikita nyo na may lilitaw na dito sa baba. Ayan, yan yung Keepa chart. Tapos, since paid version nito, marami na kayong makikita, pero tignan nyo, ila-log out ko siya, okay? So, la-log out ako ngayon. Tapos, tignan natin, ayan, nakita nyo, merong mga nawawalang bagay. 'Di ba? Ayan. So pagka-click ko to, kunyari, ayan, subscribe now. Okay? So kunyari, i-click ko 'yan. So may mga So itong mga free na available na data charts na to, I mean, they can be useful pero hindi kagaya ng mga paid. Kunyari, sales rank na 'yan, yung new offer count. So napakahalaga ng mga 'yan at makikita nyo dun sa mga susunod na videos. So talagang talagang masasabi ko na kailangan nyo mag-subscribe dito. And marirealize niyan mamaya, okay? Hindi lang ako basta fanboy ng Keepa, kung hindi naging fan ako ng Keepa dahil super useful talaga niya. So, kayo din, mamaya magiging fanboy din kayo ng Keepa pagkatapos natin dito. So, ito pala yung extension part ng Keepa. So, may dalawa siyang parts. May itong extension. And then, meron din yung web app. So, yung web app, ito yung mga yan. So, may mga gamit siya. And by the way, kapag nag-login kayo, so, para makapag-subscribe kayo, i-click nyo lang ito. Okay? Subscriptions. Tapos, dito sa area na to, makikita nyo na ako, nakasubscribe na ako, kaya cancel. Pero kayo, ang makikita nyo, kung di pa kayo nakasubscribe, ay something like subscribe now, parang ganon, o buy. Tapos makikita nyo na 19 euros per month siya. So para sa akin, sulit yan. Syempre, konting gastos, parang nasa 1.3 din yan, or 1.4, depende sa sa exchange rate. Pero para sa akin, that's that good investment, kasi talagang magagamit mo siya, talagang poprotektahan ka niya sa mga solid na pagkakamali sa mga product. Tapos talagang magaganda yung mga products na makikita mo, ma-analyze mo. So sulit yan in the grand scheme of things. So makikita nyo rin yan as we go. Tapos meron din pala siyang meron din siyang data limit. So punta tayo sa data. Ayan, makikita nyo may quota left 100%. So yung 100% na yun, habang ginagamit nyo itong Keepa web app, okay, ito yung web app, yung dito sa website niya, okay, habang ginagamit nyo to, mababawasan yan unti-unti. Pero magre-replenish din naman siya ng 5% every hour. So sa tagal ng gamit ko rito, hindi ko pa naman naubos yung quota na yan sa isang araw. Okay, so wag kayong mag-alala, okay lang yan, basta hindi nyo siya sineshare. And by the way, sa sharing, so may mga kilala ako na nag-share ng Keepa. Delikado yon para sa akin kasi ilang beses ko nang nasubukan na naka-login ako.
okay, nakakalimutan ko lang, kunyari may naka-open na product page na ganyan, tapos may Kipa dito, di ba? Tapos biglang may VA ako na mag-login dun sa Kipa ko. Tapos biglang magkakaroon ng red dito na parang you have been suspended for 24 hours. Parang bawal kasing i-share yung Kipa. So wag niyo nang i-share, okay? Kung may isip niyo na makipag-share para makatipid ng konti, okay sana, pero bawal siya. Okay, hindi niyo na pwedeng gawin 'yon. So they're very good at detecting this. So hassle lang sa inyo pagka biglang na-suspend. So kung ako sa inyo, just take the expense na lang and consider it na something na necessary para sa inyong business, okay? So yun, ang request ko sa inyo is kumuha na kayo ng Kipa bago kayo mag-move on sa mga next na videos. Kasi papunta na tayo sa product research part. So makikita nyo na gagamitin natin ng husto itong Kipa na to. So kailangan nyo na mag-subscribe para makasunod kayo. So ang suggestion ko is ihanda nyo na lahat ng tools, lahat na mga binanggit ko kanina sa mga previous videos, tapos itong Kipa para sa mga susunod na videos, so makakasunod kayo ng maayos kesa yung i-binge watch nyo tapos saka pa lang kayo mag-i-install, saka pa lang kayo magpa-practice. So marami kayong makakalimutan. So maganda is sundan nyo na ako habang ginagawa ko. So panoorin nyo yung next na video, tapos sundan nyo kung ano yung ginawa ko ron. Tapos susunod na video, gano'n na naman, para talagang magkaroon kayo ng konting practice para mas mataas ang retention ninyo. Kung ready na kayo, punta na tayo sa next na video para matuto na kayo kung paano mag-analyze ng product.